bustling barangay of Quezon City, Bianca, not real name, a humble maid, found a unique way to express her creativity and beauty through TikTok. With her enchanting dance moves and captivating smile, she quickly gained a following, becoming a TikTok sensation among her friends, relatives, and my tenants' construction workers. As Bianca's popularity soared, her husband back in Mindanao started feeling a mix of pride and possessiveness. One day, he stumbled upon Bianca's TikTok account and was mesmerized by the comments praising his wife's beauty. Fueled by a sense of jealousy and a desire to have Bianca back by his side, he implored her to return to Mindanao. "Bianca, my love, you don't need to work in Manila anymore. Your beauty belongs to me, not the whole world. I need you here with me, not your salary," he declared in a phone call. Bianca, torn between her newfound success and her commitment to her marriage, decided to return to Mindanao to save her relationship. She bid farewell to the bright lights of Manila and her TikTok fans, hoping that love and loyalty would be enough to sustain her. Meanwhile, another coworker, Rika, not real name, faced her own challenges. A single mother, she worked tirelessly to provide for her 4-year-old son. The father of her child, a construction worker named Miguel, not real name, was a complex figure in her life. Despite having a wife, he had found love with another woman and had a child with her, Rika's child. Miguel's visits were infrequent, happening only every 3 to 6 months. He'd show up with a small amount of money and promises of a future together. However, his actions spoke louder than his words. When Rosa decided to work in Manila to secure a better future for her child, Miguel's jealousy got the best of him. Unable to control his anger, Miguel logged into Rika's Facebook account, blocking many of her friends and creating a rift between them. The distance between Manila and their hometown made their relationship strained, with Miguel's sporadic visits doing little to mend the emotional wounds. As Bianca will settle back into life in Mindanao in December, she will discover the complexities of relationships and the challenges they bring. Rika, on the other hand, grappled with the emotional roller coaster of raising a child without consistent support from Miguel in Mindoro around the end of December. In this tale of two maids, each faced with the trials of love, loyalty, and the pursuit of a better life, they navigated the tumultuous waters of their personal relationships, hoping to find stability and happiness in the midst of life's uncertainties. Being a single mother comes with its own set of challenges, but it's also an opportunity for personal growth and resilience. Here are some pieces of advice to help single mothers navigate the journey. Having people you can lean on during challenging times is invaluable. Take care of yourself physically and emotionally. It's easy to prioritize your children and forget about your own needs, but maintaining your well-being is crucial. Budgeting is essential for single mothers. Keep track of your income and expenses, and save whenever possible. Seek financial advice if needed, and explore opportunities for career advancement or additional income streams. Open communication with your children. Foster open communication with your kids. Be honest with them about the situation without burdening them with unnecessary worries. Encourage them to express their feelings and concerns. Invest in your education and explore ways to enhance your knowledge and skills using internet tutorials. Stay positive and flexible. Maintain a positive outlook even when facing challenges. Life as a single mother can be unpredictable, so staying flexible and adapting to changes is essential. Celebrate your strengths. Recognize and celebrate your strengths as a mother. Acknowledge the love and support you provide to your children. Embrace your resilience and know that you are capable of creating a fulfilling life for yourself and your family. Remember, every journey is unique, and there is no one-size-fits-all approach. Trust your instincts, be patient with yourself, and take one step at a time. Sa maingay na barangay ng Quezon City, si Bianca, hindi tunay na pangalan, isang mapagkumbabang kasambahay, ay nakadiskubre ng isang pambihirang paraan upang ipahayag ang kanyang kreatibidad at kagandahan sa pamamagitan ng TikTok.
Sa kanyang kahangahangang mga galaw sa sayaw at nakakabighaning ngiti, agad siyang naging kilala, naging TikTok sensation sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak, at mga construction worker na nangungupahan sa akin. Sa pagtaas ng kasikatan ni Bianca, ang kanyang asawa sa Mindanao ay nagsimulang maramdaman ang halong pagmamalaki at pangangamkam. Isang araw, natuklasan niya ang TikTok account ni Bianca at napahanga sa mga komento na nagpupuri sa kagandahan ng kanyang asawa. Dahil sa selos at pagnanasa na mapabalik si Bianca sa kanyang tabi, ipinakiusap niya ito na bumalik sa Mindanao. Bianca, mahal ko, hindi mo na kailangang magtrabaho sa Manila. Ang iyong kagandahan ay para sa akin, hindi para sa buong mundo. Kailangan kita dito sa aking tabi. Hindi ang iyong sahod, deklara niya sa isang tawag sa telepono. Si Bianca, nahati sa pagitan ng kanyang bagong tagumpay at kanyang pangako sa kanyang kasal, nagpa siyang bumalik sa Mindanao upang iligtas ang kanyang relasyon. Nagpaalam siya sa maliwanag na mga ilaw ng Manila at sa kanyang mga tagahanga sa TikTok, umaasa na sapat ang pagmamahal at katapatan upang suportahan siya. Samantalang si Bianca ay magtutungo sa buhay sa Mindanao sa Disyembre, natuklasan niya ang mga komplikasyon ng mga relasyon at ang mga hamon na dala nito. Si Rica, sa kabilang banda, hinarap ang kanyang sariling mga pagsubok. Isang inang mag-isa, siya ay nagtrabaho ng husto upang mapakain ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Ang ama ng kanyang anak, isang construction worker na may pangalang Miguel, hindi tunay na pangalan, ay isang komplikadong karakter sa kanyang buhay. Bagamat may asawa, siya ay nahulog sa pag-ibig sa ibang babae at nagkaanak sa kanya ang anak ni Rica. Ang pagbisita ni Miguel ay bihirang mangyari, nangyayari lamang bawat 3 hanggang 6 na buwan. Dumadating siya na may maliit na halaga ng pera at pangako ng magandang kinabukasan. Gayunpaman, mas malakas ang epekto ng kanyang mga kilos kaysa sa kanyang mga salita. Nang pumasya si Rica na magtrabaho sa Manila upang masiguro ang mas magandang kinabukasan para sa kanyang anak, ang selos ni Miguel ang lumabas. Hindi makayang pigilan ang kanyang galit, si Miguel ay pumasok sa Facebook account ni Rica, nag-block ng maraming kaibigan nito at lumikha ng alitan sa kanilang pagitan. Ang layo sa pagitan ng Manila at kanilang bayan ang nagpahirap sa kanilang relasyon, at ang mga paminsang pagbisita ni Miguel ay kaunti lamang sa paghilom ng mga emosyonal na sugat. Sa pagbabalik ni Bianca sa buhay sa Mindanao sa Disyembre, siya ay makakatuklas ng mga komplikasyon ng mga relasyon at ang mga hamon na ito'y nagdadala. Si Rica, naman, hinarap ang emosyonal na roller coaster ng pagpapalaki ng anak ng walang regular na suporta mula kay Miguel sa Mindanao sa katapusan ng Disyembre. Sa kwento ng 2 kasambahay, bawat isa ay naharap sa mga pagsubok ng pag-ibig, katapatan, at paghahanap ng mas mabuting buhay, nilalakbay nila ang mabagal na agos ng kanilang mga personal na relasyon, umaasa na makakakita sila ng katatagan at kaligayahan sa gitna ng mga kahulugan ng buhay. Ang pagiging isang solong ina ay dumarating kasama ang sariling hanay ng mga pagsubok, ngunit ito rin ay isang pagkakataon para sa personal na pag-unlad at pagiging matatag. Narito ang ilang mga payo upang matulungan ang mga solong ina sa kanilang paglalakbay. Ang pagkakaroon ng mga taong maaring magsilbing suporta sa mga oras ng pangangailangan ay napakahalaga. Alagaan ang iyong sarili ng pisikal at emosyonal. Madali na bigyan ng prioridad ang iyong mga anak at makalimutan ang iyong mga pangangailangan, ngunit mahalaga ang pagpapanatili ng iyong kagalingan. Ang pagbabudget ay mahalaga para sa mga solong ina. Itala ang iyong kita at gastusin at mag-ipon kung maari. Kumuha ng payo sa pinansyal kung kinakailangan at tuklasin ang mga oportunidad para sa pag-angat sa karera o karagdagang pinagkukunan ng kita. Buksan ang komunikasyon sa iyong mga anak. Itaguyod ang bukas na komunikasyon sa iyong mga anak. Maging tapat sa kanila tungkol sa sitwasyon nang hindi sila binibigyan ng labis na alalahanin. Palakasin ang kanilang pagpapahayag ng kanilang damdamin at mga alalahanin. Mag-invest sa iyong edukasyon at tuklasin ang mga paraan para palawakin ang iyong kaalaman at kasanayan gamit ang mga online tutorial. Manatiling positibo at maaksyon.
panatilihin ang positibong pananaw kahit na hinaharap ang mga pagsubok. Ang buhay bilang isang solong ina ay maaaring maging hindi tiyak, kaya't mahalaga ang pagiging maaksyon at pag-a-adapt sa mga pagbabago. Ipagdiwang ang iyong mga lakas, kilalanin at ipagdiwang ang iyong mga kakayahan bilang isang ina. Tumanggap ng pasasalamat sa pagmamahal at suporta na iyong ibinibigay sa iyong mga anak. Yakapin ang iyong kakayahan na masugpo ang mga pagsubok at alamin na kaya mong lumikha ng masaganang buhay para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Tandaan, bawat paglalakbay ay natatangi at walang one-size-fits-all na paraan. Pagkatiwalaan ang iyong instingto, maging pasensyoso sa iyong sarili, at kumuha ng isang hakbang sa bawat pagkakataon.